Tuwing sasapit ang Pasko, puno na ng excitement ang mga bata dahil bukod sa aginaldo nila mula kay Ninong at Ninang, maraming palaro, makukulay na palamuti at pagkain ang kanilang may enjoy. Pero Dayan, ang Pasko ay higit pa sa mga regalo at dekorasyon, di ba? Tama ka dyan, Joshua. Pero bakit nga ba napakahalaga ang pagdiriwang po ng Pasko? Halina't alamin po natin ang tunay na diwa ng pagdiriwang na ito kasama si Pastor Kim Lacar ng Amazing Hope Christian Church International Mabalacat Campus. Magandang umaga po sa inyo. Si Dayan at Joshua po ito. At syempre, Merry Christmas po, Pastor Kim. Magandang umaga rin, Miss Dayan and Sir Joshua, and thank you for inviting me. At sa mga viewers natin, Merry Christmas to everyone. Ito, Pastor Kim, simulan natin sa bakit po ba mahalaga na ipagdiwang natin ng Pasko taon-taon? Ayun nga, so mahalaga yung message nung tanong natin. No? So, ayun nga po, yung Kapaskuhan, hindi lang ito patungkol sa handaan, sa regalo na natatanggap natin, or yung mga gatherings natin, kundi mayroon siyang mas deeper na meaning dahil ang Kapaskuhan ay pagpaalala na may pinanganak na tagapagligtas at yan po ang ating Panginoong Hesus. Kaya marami pong verses ang nagpapakita nung pinaka-reason ng season na ito, like yung Isaiah chapter 9 verse 6, sabi po dyan, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." So itong verse na ito, hundreds of years before yan na pinanganak po ang ating Panginoong Hesus, pero yan po ay pumo-point out po sa reason at magiging duty po ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa celebration ng Christmas, isa po sa pinakalaging magandang rason ay pagpapaalala po na may pinanganak po na tagapagligtas sa atin. At the same time, ito rin po ay pagre-remind ng ginawa ng Diyos na ang Diyos po ay nagkatawang tao. At this is what we call incarnation, hindi po reincarnation. Pagka reincarnation kasi, we believe na ang isang namatay nare-reincarnate whether sa tao or sa hayop. But kapag sinabi po nating incarnation, ito po ay means that God become human in the form of Jesus Christ. As it say in the Gospel of John that the Word become flesh and live among us. So, yun po yung napakaganda pong mensahe nitong Kapaskuhan na reason bakit natin siya sineselebrate taon-taon. Pastor Kim, ang December 25 po ba talaga yung mismong kapanganakan po ni Jesus, Pastor? Actually, ang December 25, hindi talaga siya, wala pong definite na day ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sa mga scholars po, sa mga theologian, makikita natin na ang iba ay nagsasabi ng September 11 daw, pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Meron naman nagsasabi ng March 25. At yung iba naman, it's between daw ng 6 to 4 BC. So, walang definite na, excuse me, walang definite na day na, or exact date kung kailan po pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Hindi po siya na-record sa Bible, but isa lang po ang sigurado natin, marami pong proof ng kapanganakan or ipinanganak po ang ating Panginoong Hesus. Alright, pero sa inyo po, Pastor Kim, personally, ano po yung paborito niyong bahagi ng pagdiriwang ng Pasko at bakit po? For me, yung pinakagusto ko po sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ay bukod sa pag-alala ng Savior natin, is yung pag-i-embody natin ng reason at purpose ng Diyos sa pagparito niya dito sa lupa. So, isa sa mga sikat na verse dyan, yung John 3:16. Sabi po dyan, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." So, para mas makita natin yung pinaka-reason, medyo isa-isay natin siya. So, yung una dyan, sabi dyan, that for God loved the world. So dito, nagpapakita si Lord ng love. At sa Pasko, isa to sa mga season na talaga namang pinaparamdam natin yung pagmamahalan sa isa't isa. Tapos, ang sabi pa dyan, that He gave His one and only Son. So dito, pinakita din po na ang Diyos ay nagbigay. At alam naman po natin na ang Kapaskuhan ay season din po ng pagbibigayan. Dito, natatanggal din po yung selfishness natin, kagaya po ng ating ginawa ng ating Panginoong Hesus. At yung last, sabi diyan that whoever believes in Him
shall not perish, but have an eternal life. So, it also talks about forgiveness. Once na ang isang tao daw ay nanampalataya sa Diyos, tayo ay pinapatawad niya. At nagkakaroon tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Na kung saan sa panahon ng Pasko, dito rin natin makikita yung madalas na pagbibigayan ng kapatawaran. Lalo na po sa mga nakasakit sa atin, lalo na sa pamilya, saka mahal natin sa buhay. Pastor Kim, panghuli na lamang po, ano po kaya yung mga simpleng paraan para ipagdiwang po ang Pasko kahit na mayroon pong mga nararanasang pagsubok po sa buhay, Pastor? So, ayun po, pagdating po sa Kapaskuhan, una yung pagsubok, hindi na natin yan maaalis hanggat nandirito tayo sa buhay. Pero naniniwala ako na kahit may mga pagsubok, marami tayong maipapasalamat sa Diyos at kailangan lang natin makita yon. So, Christmas is also Thanksgiving Day. So, pasalamat na tayo kay God na hindi man ganun minsan kabongga yung mga handa natin, pero kapag may puso tayo na mapagpasalamat, masaselebrate natin siya. And also, as the Bible said in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, wag lang mawawala po yung pagiging mapagpasalamat sa Panginoon, and we can celebrate anumang season ng buhay natin pagdating po sa Kapaskuhan. Ayun, maraming salamat po, Pastor Kim Lacar, at maligayang Pasko